Let's all welcome ang Memi Style. Camp ng TikTok. Memi Camp, hi, how are you? Hi everyone. Hello sa mga 3 million viewers. 3 million! We're gonna upload Sana this on lang our 3 YouTube million. afterwards. Yeah. So, kamusta ka, Hello. Memi Camp? Okay lang. Ito, galing ng bakasyon. Nagbakasyon muna ako for a while. Para So, maka-refresh saan ka refresh nagbakasyon? ng konti. Sa Scotland, sa Edinburgh, tsaka sa Glasgow. Nagpunta kami sa mga pinag-shootingan ng Harry Potter. Okay. Ilang days off ka? 2 days? 3 days ako doon. 3 days. Okay, so to start off, how did you get there? Ano It's a ba ang long buhay ng story, isang Memi Camp? Yeah. Actually, it's a long journey. Hindi siya ganun one click at a time. Hindi ganun. Kasi I'm not professionally like in healthcare na madaling magpunta dito. No, hindi ganun. Kasi alam naman natin ang healthcare profession, madali lang mag-abroad. Madali lang, especially sa mga ganitong bansa in UK. Like nurses, healthcare assistant. Hindi ganun ang ano ko. I came here as nag-work ako sa cruise ship. That's my entry in P&O Cruise as a stage crew. So medyo mahirap yung trabaho ko, stage crew. We build up show sa cruise ship. Luckily, the company is based here in Southampton in UK, P&O Cruise. Ang agency ko sa Pilipinas ay Magsaysay. So, yun ang naging journey ko. Tapos nakakilala ako dito ng British. Yeah, nakakilala ako ng British na AFAM. So, yun, yung asawa ko ngayon. Which is, yun ang nagdala sa akin dito to become a citizen here. Pero dyan ka na nagsimula via agency? Yes, sa Magsaysay nga. Through Magsaysay, nag-apply ako na hindi ko alam na yung company pala or the barko, yung cruise ship na in-applyan ko is dito naka-base. Sa Southampton, dito sa UK. Southampton, kung saan ako nakatira ngayon. So, parang siguro destiny na talaga makapunta ako dito. Kasi nga, hindi ko naman alam nag-a-apply lang naman ako. So, paano yun? You are under contract ng ilang years, tapos nakilala mo yung husband mo? Oo. Siyempre, pag nag-work ka as a sa cruise ship, you have only a 9-10 months contract, tapos 2 months bakasyon sa Pilipinas. So, ganun. Parang, alam na mga nagtatrabaho sa cruise ship yan na you only work as a contract sa cruise ship. Yun. Luckily nga na yung napagtrabahuhan ko na company is na cruise ship ay naka-base. It's a British cruise ship owned by British company, P&O Cruise. So, yun. So, ang mga kinikater namin ng mga... Hindi ka na umuwi ng Pilipinas para mag-process ng No, visa, umuwi pa rin ako. Umuwi pa rin ako. Pag Okay. sa cruise ship kasi dati, pagkatapos ng kontrata mo, uwi ka talaga. Pero dito ang home port namin. Ibig sabihin, dito kami nagsasakay at nagbababa ng pasahero. So, saan mo nakilala yung sige lang, I'm sorry, Dito. hindi kami makaakyat kasi this is a special episode for the podcast. But this will take only us 1 hour. So, Memi Camp, sorry, just to bring back to that time na it's only 9 to 10 months of contract, paano mo nakilala yung husband mo? Ano siya, parang wala siya sa plano talaga ng aking journey in life. Wala lang, nagtatrabaho lang ako sa cruise ship. It's just that, syempre, pag nagtatrabaho tayo sa cruise ship, may mga pagkakataon na, syempre, nakakakilala tayo ng tao, nai-inlove tayo, alam mo yun. So, saan nga? Saan mo nakilala? Dito, sa port. Sa port mismo. namin. Sa port. Kumbaga, Akala ko sa nearby lang. No, sa port. Sa port. It's just Okay. one fine day, sabi nga nila, na malungkot ako noon. Dumadaan ako sa broken-hearted ako noon kasi naghiwalay kami ng aking boyfriend na seaman, nakasamahan ko rin sa trabaho.
Tapos malungkot ako noon one time. Madalas naman talaga kami bumababa kasi it's ang tawag sa amin noon yun turnaround day. When you say turnaround day sa barko, it's embarkation tsaka disembarkation ng mga pasahero. Ito yung mga bababa na yung mga natapos mag-cruise tapos may mga sasakay. Since ang trabaho ko, I work as a stage crew, pag embarkation tsaka embarkation as disembarkation, wala kaming trabaho kasi ang trabaho namin gabi pa. Kasi nga entertainment kami. Entertainment. So may chance, yes. So may chance kami na lumabas ng port. So lumabas ako one time, turnaround day namin yun. I just remember that is winter, November yun is something. November 15, mga ganitong era na kape-kape ako sa Costa Coffee dito sa malapit sa Southampton. Basta sabi ko nga sa inyo, malungkot ako kasi may pinagdadaanan ako na na broken relationship. Relationship. Tapos hindi ko alam, may nakapansin pala sa kalungkutan ko. Sa may nakapansin. Wag naman kagandahan, kalungkutan lang. Pero I'm sorry to ask, curious lang ako, at what age yon yung mga ganun? 2000 kung hindi ako magkakamali, mga kasi pangatlong kontrata ko na yun. Kasi nag-start ako 2012. Second contract ko 2013. 2013 na magto 2014 kasi November yun eh. Mga ganun. 2013, 13, 14. Mga nandun sa gitna na yun. Hi everyone. Yun. So, yun. Malungkot nga ako. Tapos nagkakape ako. May isang lumapit sa akin. Alam mo yung mga stranger kasi minsan hindi mo alam kung ito ba'y So lumapit siya sa akin, he asked for a lighter. Kasi nasa labas ako. Doon ako sa labas nagkakape. So yun ang nakakadali when someone is asking you for a lighter. Yes. It's a he clue. Asked a lighter and then sabi ko, tinignan ko siya. Sabi ko, sorry, I don't smoke. Sabi ko. Tapos sabi niya, it's okay. Sabi niya ganun. I'm just wondering, sabi niya, kasi parang, you're so sad, sabi sa akin. Siyempre may pagka-British accent yung pagkasabi niya, kasi British nga. Sabi, it's like you're so sad. Ganun siya. At saka nung una ko siyang makilala, so honestly, ito lang sasabihin ko lang sa inyo sa to. Akala ko, isa siya sa mga yung, kasi niya nung nakilala ko siya. Hindi siya ganun ka maayos. Yung, very casual lang na normal na tao na walang tingin ko nga sa kanya nun parang stranger na parang kung dito sa ate tingnan namin homeless. Parang homeless tingin ko kasi parang wala lang siya, hindi lang siyang ordinaryong tao lang siya na alam mo yun, parang homeless lang daw. Alam mo naman dito mga homeless hindi mo naman mahalata na homeless sila, pero yun ang tingin ko sa kanya. Sabi ko sa kanya, no, I don't have any lighter. Sabi niya, tapos nagsabi siya sa akin, I just say so sad. Sabi niya ganun. How do you think that I'm so sad? Sabi niya, I just staring you far away. Sabi niya, and I just sitting there. Sabi niya, and then I saw your face, ganyan. Sabi niya, sabi ko, may nakapansin pala sa akin. Tapos sabi niya, can I sit down? Can I talk? Sabi niya, how long you been here? Sabi sa akin, I'm only working sabi ko, I'm working in cruise ship, so it's just here for a couple of hours. Sabi ko, you're a seafarer, sabi sa akin. Yeah. And what company are you working for? Sabi sa akin. In P&O Cruise. Sabi ko, I know that company is based here in Southampton. Sabi sa akin. Yes, sabi ko. We don't mind, sabi niya sa akin. I can sit down with you, talk with you. Sabi niya, no problem. Tapos, nagtanong siya sa akin kung may gusto akong kainin or gusto akong orderin. Sabi ko, no, thanks. Sabi ko, I just have my coffee. Sabi ko. Tapos sabi niya, anything like bread or any fruits or sweet. Sabi niya sa akin. No, I'm okay. I'm fine. Sabi niya. Tapos sabi niya, naumumpo na siya. Chika sa akin. Sabi niya, you know what? Sabi niya, I like meeting people, especially if I know that they are so sad. Sabi ko, psychologist yun. Psychologist yun. Hindi. Ba nakikita siguro, alam mo naman tayo, 'di ba? May siguro. Hindi ko lang alam, siguro talaga tinadhana siya ng langit na inuhulog sa harapan ko na ito, malungkot to, bigyan mo na magandang future. Ganon. So curious ako after that coffee conversation where it leads.
Saan yun nahantong? My number. And, He asked okay. first my number. Tinanong niya ako kung kailan ako ulit babalik ng Southampton. Sabi ko, every 7 days naman nandito kami. Sabi ko, every 7 days we are always here because in this month, sabi ko, ano kasi yun November, so winter season, wala kami masyadong long cruise, especially sa Mediterranean. Kasi nga malamig, winter. So mostly, pag winter season, 7 days cruise lang kami. Yun yung company. So sabi ko, every 7 days nandito ako sa port ng Southampton. Sabi niya, oh, nice. Sabi niya ganun. Can I have your number? Sabi niya sa akin. Sabi ko, yeah, sure. Sabi ko, I have a WhatsApp. Sabi ko sa akin. So binigay ko na sa WhatsApp number niya. Tapos, hinatid niya ako sa cruise ship. Nung nagpaalam na ako, sabi ko, I have to go because I have to go back to my cruise, sabi ko. Tapos sabi niya sa akin, second attempt. Sabi niya, do you want something in cruise ship? Or I can buy you like grocery, whatsoever, Sabi ko, no, thanks. Sabi ko sa kanya. We have everything in cruise ship. Sabi ko sa kanya. We have everything in cruise ship, don't worry. Sabi ko sa kanya. Oh, so I can help you, sabi niya sa akin. Sabi ko, no, it's okay. 2 beses niya ako tines. Alam mo ba yung pag-test na yan, especially pag nakakakilala ka ng APAM, yan ay tinitest ka nila kung Bilmoko ka or Bilmoko mo ko. Parang ganun. Pero di ba sa UK, Filipinos have different stories. Andyan din si Alana, andyan ata siya sa baba. Sorry Alana, we can invite you dito kasi kay kay Meme Cam. I think i-interview ka namin on some other episode. Yung kay Alana naman, iba naman yung story niya going to UK. Yung sa'yo din, iba din. So, ano yung typical na story being a Filipino going to United Kingdom? Doon kami curious ni June. Actually dito talaga, may makikilala ka talaga kung talagang nakatadhana ka. At ang gusto-gusto ng mga tao dito, gusto nila pag nakikilala ka nila, gusto nila yung authenticity mo, yung totoo ka. Kaya nga nung tinest niya ako about do you want something? Do you want anything? Sabi ko, no, I'm okay. Don't hesitate to buy me something. Kasi that's something na minsan nato-turn off ang mga British. Kasi sabi ko, pera to. Parang ganun ang tingin nila. Hindi ko naman nila lahat. Tinetest ka kasi nila. Imagine, 2 beses ko siyang tinanggihan. Una, kape. Pangalawa, grocery. Sabi ko, no. Don't worry about it. We have everything in a cruise ship. Pero kung kunyari kung ako lang kunyari mukhang pera lang ako, well, sabihin na naman na natin na mostly, syempre isipin natin pag may nakilala tayong mga AFAM, di ba? Ang tingin agad na, ay, teka, AFAM to Teka nga, anuhin ko to, di ba? Hindi, magpaka-practical tayo, di ba? True. So, yun ang sa akin. So, doon niya ako nakuha ng una. Sabi niya, ay, hindi nagpapabili to. Teka lang, okay to. Parang, yun ang nasa isip ko, which is totoo. Nung sinabi niya sa akin yun. Nung pangalawang meet up namin, after 7 days, nagkita ulit kami. Nagmamadali, nandun na agad sa cruise ship, nakaabang. Tapos, wow, dinala niya ako sa, dinala niya ako haba ng hair. sa bahay niya. Dinala niya ako sa bahay niya. That was the second time or third time? Second time meet up namin. Tapos pinakilala niya ako sa apo niya. Doon niya na pinakilala, ini-introduce niya na yung sarili niya. Nasabi niya na mayroon siyang anak na babae, biological. Tapos meron siyang 2 apo. Ngayon, sabi niya, yung apo niya, si Tyler, yung panganay niyang apo, madalas sa kanya. Nagkataon lang daw nung nag-meet up kami nung nakaraan, hahatid lang niya dun sa nanay. Ngayon, nung pangalawang meet up namin, married siya sa una, sa babae. Married siya sa unang babae. So, hindi siya separated? Married siya sa isang babae. No, divorced siya. Okay. Oo, divorced siya dun sa babae. Dun sa nanay ng anak niya. Divorced siya. Pero yung first meet up niyo, wala kang hunch no na parang is interested or hindi siya nagsasabi. Second date, hindi siya nagsasabi. Parang may feeling ka na parang nung second date, nung sinundo niya na ako ulit, ang aga-aga nga niya, nasa terminal na siya, parang alas 8 pa lang yata, nandun na siya, samantalang ang labas ko alas 9 pa, allowed pa kami lumabas ng 9, parang ganun. So,
alam naman na sa cruise ship yan, hindi ka pwedeng mauna sa mga pasahero kasi lumalabas sa mga pasahero ng 8:00. So, unahin ang pasahero bago ang crew. Ganyan ang patakaran sa cruise ship. So, lumabas ako ng 9. Andun na siya. Tapos sabi niya sa akin, dalhin daw niya ako sa bahay niya. May sasakyan siya. Yung sasakyan niya, ano pa? Maliit na luma yung sasakyan niya. Pero okay lang naman. Hindi ko naman minain. Basta sabi niya, dadalhin daw niya ako sa bahay niya kasi sabi niya ganun. Darating daw yung apo niya doon. Idadrop by daw ng kanyang anak. As a friend pa lang to. Wala kang pagdududa na, siyempre may mga tayo feeling, di ba nga, parang bet ako nito, wala kang ganun? Wala. Parang nakipagkaibigan lang talaga siya. Parang so physically hindi ka attracted? Wala siyang itsura? Ano ba? Ano yung itsura niya sa paningin mo? Sabi ko nga sa'yo, nung una ko siya makilala, medyo, homeless. Parang homeless nga, na parang ordinaryong tao nga lang dito sa amin. So you're not physically attracted from the start? Oo, hindi talaga. Kasi pangalawa, yun na, parang nagbihis na siya ng konti, nag-jacket na, nag-suit na, kahit konti. Para sabi ko, parang nag-improve ito. Sabi ko gano'n. Pero hindi pa rin ako na-attract sa kanya kasi nga medyo older nga siya sa akin. Hindi nga para ako na-attract pa sa kanya kasi nga medyo hindi naman ganun kadatingan yung asawa ko. So parang hindi naman siya tulad ng mga British na pagbata, gwapo. Siya kasi medyo old edad na. 10 years gap nga kami. Nagkakilala kami for 44 ako, siya 54. Kasi 10 years gap kami, di ba? 50 na ako, magpi-51 na ako. So 5 years na ako dito. Di ba? So, hindi. Magkakilala kami kasi for 19, basta 19 sa, di ko na maalala. Basta ganun. Basta 10 years gap kami. Yun lang yun. So, pagdating niya sa bahay niya, nakita ko yung bahay niya. Ang bahay niya is like one flat bedroom lang. Hindi itong tinitira namin na to. Hindi ito yun. One flat bedroom. Sabi niya, this is where I live. Sabi niya ganun. I'm alone here. Sabi niya ganun. Sometimes my grandson come with me. Sabi niya ganun. So, mamaya-maya daw darating yung grandson niya. Sabi niya. So, yun na nga, dumating nga yung grandson niya. Pagdating ng grandson niya, nakilala ko yung nanay, si Lucy. Sabi niya, may daughter. Sabi niya ganun. So, hi. Nasa kotse lang. Drinap lang talaga. Sabi ko, hindi kami masyado nagkatsika ni Lucy. Sabi niya, hi Lucy. Sabi niya. Tapos binaba yung grandson niya. Si Tyler is like 6-7 years old lang. Bata pa siya nun. Bata pa si Tyler nun. Tapos, sabi niya ganun. Tapos biglang inintroduce ako. Sabi ni Tyler sa akin, siyempre British na the British accent. Si bata pa. Who is she, granddad? Sabi sa akin. Tapos sabi ko, it's my new friend, Tyler. Tyler, this is Meme Kemp. Chu-chu-chu-chu. Sabi ko, hi. Gumanon ako. Nagbakabata ba? Hi, Tyler. Sabi niya, hello. Ganun lang siya. Tapos, hanggang sa nagre-response yung bata sa akin ng chika. Tapos sabi niya, where you want to go? Sabi sa akin. Sabi ko, anywhere. Sabi ko, wait, sabi niya sa akin, maglakad-lakad daw kami sa park kasi doon sa tinitira niya may isang park na maganda. Para lang ilaro niya yung bata ba? Para tumakbo-takbo yung bata. Kasi 5 years old, 6 years old lang yung bata nun, si Tyler. So, pumunta kami ng park. So, habang nagkukwentuhan kami doon sa nagkukwento na siya ng buhay niya, sabi niya, apo niya si Tyler, anak niya ganyan, nagkaroon siya. Dati, sabi niya, paano niya nakilala yung nanay ni Lucy, paano siya kinasal, yung kasal doon niya parang hindi niya kagustuhan kasi alam niya sa sarili niya na bading siya. Since nung panahon na yon dito daw sa UK, pag bading ka, medyo hindi ka accepted ng society. Parang na-pressure siya para magkaroon ng tapos sabi niya tapos yung nanay daw niya is just a one night stand lang na naganap, na nag-inuman, tapos may nangyari, tapos nabuntis, parang ganun. So hindi na walang plano. 'Yun ang kwento niya. Tapos habang naglalaro si Tyler na sa park, parang parating umi-embrace sa akin. Ginano niya ako. Tapos nakikita niya na okay sa akin si Tyler. Yung parang parang sabi niya, you know what? Sabi niya, this is my first time that I saw my grandson is he like my friend. Sabi niya ganun. Sabi ko, really? Sabi niya, how many times did you introduce a friend? Ko,
not that much, but it's just my first time. Sabi niya na nagustuhan daw ako ng apo niya. Parang ganon. Kasi mostly daw alop yung bata. So at that Sabi niya, point, okay, ganun ako. where is the point na nalaman mong parang, okay, parang he is opening himself as a gay person? Doon na sa park. Yung second part na. So nagtatanong-tanong na ako sa kanya. Sabi ko, marami ka na parang nakilalang mga tulad ko, like Asian, ganun. Pero nung unang meet up pa lang namin, alam ko na agad na ganun siya. Siyempre, maamoy mo na yun. Oo, maamoy Kaya ko nga, na rin. diba? Alam Diba? din niya na ganun na. Okay. Alam niya na rin. Amoy ng lansa. Alam na rin niya. Nagkaamoy na kami okay. nung una pa lang. Pero Na syempre pala. walang lay down. Walang lay down. Kasi Kasi maiksi lang naman yung kwentuhan respect, namin eh. Parang Okay. 1 hour, 2 hours lang kami nagkwento ng coffee shop. Yung ilang araw second kayo meetup allowed? namin. Ilang araw kayo allowed na So, mag-stay in that area? Habang nakaano kayo? Nakakababa Siguro ako nakadaon. ng nakadaon. Nakakababa ako ng alas 9 ng umaga. Tapos nakakabalik ako ng bago mag alas 3. So 9, 10, 11, 12, 1, 2. Mga 5 to 6 hours kami allowed. Okay. Akala ko days pwede kayong gumala. Hindi. Unless, Kasi aalis din yung barko eh. aalis din kasi yung barko na hapon. Okay. Alas Oo. 5. So bago Okay. mag alas 3, dapat lahat ng crew nasa loob na ng barko. Kasi alas 3 alas 5 ang ano namin, ang sailing time namin alas 5. Tapos, after nun, paano na naging kayo? So ito na. So yun na nga, every Saturday not every Saturday, every nandito kami, madalas niya akong sunduin, ganun. Sa umpisa talaga, friends. It's just a pure friend. It's just a pure chikahan. Hanggang sa umabot din siguro kasi November yon. So November, December, January. Umuwi ako ng February yata or March. Natapos na yung kontrata ko nun. So pauwi na Walang ako ng kiss, Pilipinas walang ng sex. March. Wa muna. Wa talaga, honest. As Wa in? muna. Kasi wa muna. Kasi nga, parang hindi ko alam kung paano mag-first move, kung ako ba o siya. Hindi, wala. Kasi nga, Okay, it's a I limited get it. time. Pero Tsaka nag-aantay minsan, ka lang din. hindi kami minsan sa bahay niya, minsan sa pagtatanong niya, where you want to go? Siyempre ako naman, parang, ang una niyang dinala niya ako nung mga 3 or 4 na meet up na namin. Sabi niya sa akin, baka may gusto daw akong puntahan dito sa UK. Sabi ko, ano ba mayroon dito? Sabi ko sa kanya. Sabi niya sa akin, malapit lang ako sa Stonehenge. Sabi niya, ito ba yung bato na ganyan? Sabi ko, yes. Sabi ko, gusto kong pumunta doon. So yun yung, minsan dinadala niya ako sa Winchester. Pinapasya-pasyal niya na ako every time na bumababa. Pero hindi naman yun every week na nandito ako, bumababa ako. Ang ginagawa ko minsan, hindi ako makakababa ngayong linggo na to, susunod na linggo bababa ako. Kasi syempre, pero may connection pa rin kami, nag-chat pa rin kami, nagtatawagan pa rin kami. Pero alam mo nyo naman, si Meme Kemp malandi sa barko, maraming sideline. Yun lang. Yun. Marami akong sideline. Hindi ako sa kanya, hindi ako nag-concentrate sa kanya kasi marami akong sideline sa barko. So marami nga natikman na Briton. Hindi, mga Ngayon. Pinoy. Ngayon lang. Mga Pinoy. Dati, hindi. Mga Ngayon Pinoy lang. yun. Wow. Mga Pinoy, mga panomo session. Sabi nga nila sa barko, pag may alak, may balak. So marami okay ka akong sa sideline. Pinoy? Gusto mo pa din Pinoy? Or Oo naman, syempre, hindi po naman tayo umahal sa mga Pinoy. Tumitikim pa rin naman tayo mga Pinoy. ayoko na sa Pinoy. Talaga ba? Na-phobia. As much as possible, ayoko na. Ay, alam mo ba Wait lang, ano mayroon nangyari? pang alam mo ba na tawag nito, may incident pa na naalala ko noong 2015 ba or 2016. Gusto ko nang lumipat ng ng company. Kasi may nag-offer sa akin na cruise ship. May nag-offer sa akin na cruise ship. Magbe-base siya sa Miami. Banggitin ko na pangalan. Norwegian Cruise Line.
nagpasa ako ng requirements ko kasi mas malaki ang sahod. Kasi ang piano cruise, mababa talaga ang sahod. Magkano lang sahod ko noon? Parang $800, $900 lang ang trabaho ko noon. Samantalang Oo, yun lang ang sahod ko noon. Nung nagko-cruise ship ako. Marami lang talaga akong sideline sa barko noon. Naglalabada ako. Nag-help ako sa mga kabinista ng helper, yung nagpapalit ng mga beddings. Yan, naging ang trabaho ko niyan sa barko. Hanggang labada, pero washing machine naman, di ba? Oo, yung mga mapepera, yung mga malalaki ang sahod sa barko, yung tamad magpapalabada sila sa iyo. Dadalhin mo sa laundry, tapos lalabahan mo. Tapos every month magbabayaran kanila ng mga $50 at 50 pounds, ganun. Basta yung mga tamad, yung mga mapepera, walang masahe, yung ganun. Ginagawa nila. Meron. Ay, mas gusto ko yun. Mas gusto ko yung part-time na yun. All the time. Meron. Marami akong naging part-time sa barko. So, ituloy natin yung kwento mo. So, November, December, January, February, patapos na yung kontrata mo. Umuwi ako ng Pilipinas. So, okay. Ang maganda lang, pag umuwi ako ng Pilipinas, syempre, tumatawag pa rin naman siya. Hi, hello, ganyan, kumusta? Tapos, tuwing sumasampa ako dito ulit sa Southampton, nakikita ulit kami. So, yung natagalaga yung ano mo? Oo, naging routine ko. So, okay. Ito na nga, noong 2015, 2016 ba? 2016, 2017, hindi ko maalala. Nung pagkatapos ko ng kontratang yun, sumubok ako ng ibang trabaho, ng ibang company. Ito nga na yung Norwegian Cruise Line. So, natanggap ako. They offer me $1,800 ba yun na sahod. Siyempre, malaki-laki kumpara doon sa sahod ko, di ba? Tapos, winidraw ko na yung mga papeles ko sa Magsaysay. Ito yung mga pagsubok na pagsubok sa kung para dito ba ako sa UK o talagang sa iba ako. Okay. Ito na yung mga trials na binigay sa akin ng taas. So, natanggap ako, tapos winidraw ko lahat ng mga requirements ko sa Magsaysay. Nilagay ko sa sa Norwegian Cruise Line sa diyan sa Intramuros. So, winidraw ko na lahat ganyan. Tapos hanggang sa kinausap ako ng Magsaysay kasi sa Magsaysay kasi mayroon kami bago kami bababa, mayroon na kaming schedule para sumampa ulit. Mayroon na kaming joining date. Yan ang tawag sa mga bumababa. May joining date na kami. So, yung mga joining date na yan, dapat sampahan mo yan. Kasi kung hindi ka sasampa sa mga date na binigay sa'yo, mawawala ka sa rotation. So, maghihintay ka na ng panabagong cycle. It will take you 3 to 6 months na waiting sa Pilipinas. Alam mo na, pag seaman, pag ganyong katagal, wala nang pera, di ba? Kahit sino namang OFW na pagbabakasyon ng ganong katagal. And then, tumawag sa akin na Magsaysay. Sabi sa akin, Mimi Kemp, ituloy, kailangan mo nang sumampa. So, within 1 week, kailangan ibalik mo yung mga requirements mo. Kasi kung hindi mo ibabalik yung requirements mo, hindi ka na makakasampa at maghihintay ka ng 3 to 6 months rotation. Sabi sa akin. Ngayon, yung ina-plan ko sa Norwegian Cruise Line is wala pang response kung kailan ang date ko, nasasampa ako. Basta hintay lang daw ako kasi hinintay pa daw nila yung go signal from the Miami, yung Miami base. Kasi Miami base yung sa US, yung barko. Kung kailan yung join ko. Pero tanggap na daw ako. Tanggap na ako at pumirma na rin ako ng kontrata. Pumirma na ako ng kontrata. Hinihintay lang yung walang joining date. Yung Magsaysay may joining date. Sabi ko, ay teka, sabi ko, hindi pwede to, sabi ko. Pero alam ni Jowa na yan, ni Matthew na nun, sabi niya, talaga, so sad, why you have to go to Miami? You're not coming back here in Southampton? Sabi ko, because it's an offer, magandang offer. So, malungkot siya. Ngayon, nag-decide ako, sabi ko, hindi. Babalik ako ng Magsaysay. So, ginawa ko, winidraw ko ulit lahat ng mga requirements ko sa NCL, bumalik ako ng Magsaysay. Kasi nga, ang Magsaysay, sigurado. Maliit man ang sahod, pero sigurado na makakasama ako. May schedule ka na. Kaysa dun sa lumipat ka ng company, tinake a risk mo yung trabaho mo, pero wala namang kasiguraduhan. Malaki nga offer. Mamaya, one year ako naghintay, dinanganga ako sa Pilipinas, di ba? True. So, bumalik ako ngayon ng
magsaysay. Tapos nung sinabi ko sa kanya na babalik ako ng magsaysay at bumalik ako ng Southampton, tuwang-tuwa siya. So I want gonna see you again. Sabi ko, yes. Sabi niya, yun na. Doon na. Okay, so, anong month yun? Pagbalik ko, so, di ko na matandaan yung mga month na mga June, July, mga ganon. Okay. Tapos, yung panahon na yon, nung bumalik ako, doon na siya nag-propose. 2017. So, along those things, wala talagang nangyari, kiss? May nangyari nung pagbalik ko dito ng 2016 kasi isang beses lang yun. Tapos ano lang niya ako, chinuchu lang niya ako. Naging ano siya, naging botamesa siya. Hindi, chuchu lang. Ginanon lang Ano niya. ba tawagan yan? So, chinuka niya, hindi ikaw din, you're not Side giving the lang yun, favor side. back? You're not giving the favor back na masayahan siya? Quickie lang yun. It's just a quickie chuchu. Nangyari sa amin dalawa. Tapos, Kasi nga, hindi ko siya bet. Okay, tapos? Hindi ko siya bet. Tapos, kasi nga toron. Okay, may balot. okay. Alam mo yung toron? May balot. Oh. Oo. So, hindi ko talaga bet. Hindi ko bet. So, kung hindi mo bet, So, ba't yun mo lang, pinatuloy yung conversation? Anong nasa isip mo doon? Mabait kasi. Tsaka mabait. Alam mo yung parang mabait, tapos consistent, tapos nakita ko sa kanya na sabi ko na masarap din siya kausap. Tsaka kahit hindi ako nagte-text. Parang ang consistent niya mag-text. Sabi niya, how are you? Hope you're okay. Can I see you again? And next, ganyan-ganyan. Pag kunyari, pag ayaw ko siya makita, syempre mga panahon na ayaw ko siya makita, di ba? Kasi hindi naman consistent yung kasi nga medyo hindi nga kami, hindi ko siya bet. Sabi niya, you know what? I miss you. Ganyan. I never saw you for like 2 weeks. Can I see you this one, please? Ganun siya. So siya talaga yung na-in-love na sa akin. Yan na talaga na-in-love. Tapos ako naman parang iniisip ko, Ang ganda. ano nung taong to? Alam mo yung ang pursigin niya. Sabi ko, parang okay to. Sabi ko kasi, syempre ako naman yung iniisip ko, hindi niya naman yung lalaman yung mga kalandian ko sa barko. Sabi ko, ituloy ko kaya to. Kasi okay naman siya sa akin eh. Actually, nung may nangyari sa amin, nagsabi na siya na gusto niya ako. Nagsabi na siya na sabi niya, you know what, I like you. Sabi niya, I want to get involved in relationship with you. Ako ang sabi ko lang sa kanya, okay, let's try. Yun lang ako. Let's try work kung saan to mapupunta. Tapos sinubukan namin na magjowa. Tapos ang tawag na sa akin yun love, ganyan na tawag niya sa akin. Hanggang sa na-surprise ako noong 2017. Sabi niya meron daw siyang punta daw ako sa bahay, may gagawin daw kami, ganyan. Sabi ko, ano yun? Sabi sa kanya. Pagdating ko dito, may naka-decorate. Nasa akin pa nga yung picture eh. I like, yung kasama pa niya yung anak niya, yung apo. Will you marry me? Ala? Tapos binigyan niya ako ng sing-sing. Nasa akin pa kay engagement eh. Yun yung sinurprise niya sa akin ng 2017. Sabi ko, pagdating namin sa bahay niya, sabi ko, ano meron dito? Tapos sabi niya, pag ganun niya sa kortina, binuksan niya yung kortina, sabi ko, will you marry me? Sabi ko, ha? Tapos sabi ko, nagulat ako, sabi ko, ha? Are you sure? Sabi ko sa kanya, are you sure you want to get married with me? Sabi sa kanya, yes, love, sabi niya, because I know you are my, ganyan. Sabi ko, tapos medyo napatulala ako, sabi ko, ha? Totoo ba to? Sabi ko, may nagpo-propose sa akin. Sabi ko, tapos itong afampa na to, nagpo-propose pa sa akin. Tapos hinihintay niya yung sagot ko. Siguro napaisip ako ng sabi ko sa kanya, are you sure? Ganun pa ako. Are you sure? Sabi ko, are you really sure you want to get married with me? Sabi niya, yes, I'm sure. Syempre yung anak at saka apo naghihintay. Nung sinabi ko,
oh yes, ganoon ako. Wala, tumatawa yung yung anak niya, tsaka, oh, congratulations! Ganun. Tapos drinks kami ng konti ng wine, tapos, nasa akin pa engagement tinago ko na. Tapos, yun, nasa akin yung picture, may picture pa ako niya. Tapos, yun, niyakap niya na ako. Tapos siya, oh, you're mine already, sabi niya. Napaisip lang ako, sabi ko, okay, ganun lang ako sa kanya. Oo. Okay. Yun. Okay, sabi ko sa kanya. Tapos, so 2017. 2018, nag-try kami na pumunta ako dito as tourist. Yung walang trabaho ba? Yung hindi tungkol sa trabaho, ganun. So pagkatapos ng engagement ko, so natapos yung kontrata ko noong 2017, 2018 na. Umuwi yata ako doon mga mga February or March, mga ganun, umuwi ako. So sabi niya sa akin, invite kita pumunta rito as tourist, sabi niya ganun. So mag-ayos ka ng papeles mo. I think that's the most important part kasi gusto din matutunan ng mga viewers natin. Kasi yung love story mo is typically a unique situation na makapunta ng UK. But you being a tourist in UK, doon sila interesado kung paano mo nakuha yung pagiging tourist, anong gagawin. So, nung nag-tourist ako, 2018 yun, sabi sa akin, ito pa, akala ko yung pagtutourist visa ko dito, akala ko, pwede kami ikasal dito. Kasi yun din ang balak niya na mag-tourist ako dito para ikasal din kami. Kasi nga engaged na kami. 2017 kinasal ka, in-engage ako. So 2018 akala niya pwede akong ikasal dito sa true tourist. So ang prepare ko is invitation galing sa kanya. Gumawa siya ng letter of invitation, tapos may tas itinerary, gumawa siya na gumawa ng itinerary, nilagay niya nito, ganyan. So, ako, madali lang naman ako nabisahan kasi nga, pabalik-balik na ako dito. Naka-record ako. Kasi kami, sa Seafarer na company man, wala kaming visa pag pumapasok kami ng UK. Kasi nga, naka-cruise ship kami. Ang tawag doon ay transit. Ang nakalagay. So kung gusto niyo magloko, kasi transit lang kami. Kung gusto niyo magloko, pwede yun. Rights. Wala kang legal rights dito. So, good record ka doon. Oo, good record ako doon. Kaya nakuha agad ako ng 6 months tourist visa. Pero hiningan ka ba ng bank statement? Oo, hiningan ako. Pero yung kung ano lang pera ko, nakalagay na yata mga 50,000 lang yata yung nilagay kong pera. Hindi kasi nakalagay naman doon na all... No. Hindi million. Kasi nakalagay naman doon na all expensive, all lahat ng gastos paid by him. Paid by, sponsored by. Pwede yun. Kaya hindi ako masyado Tsaka nilagay ko doon na nagtatrabaho din ako sa cruise ship. Kaya nabisahan ako. Kasi madali ako nabisahan. Kasi nga alam nila, pabalik-balik naman na ako. Ang record ko kasi sa immigration, pabalik-balik na. So nagstay ako dito. Akala ko, dumating ako dito, yata, May. So, bumaba ako sa barko noon, 2018. So, nandito ako noong May 2018. Thank you, Em. So, akala ko, makakapagtrabaho ako rito as tourist. Wala. Nahirapan ako. 1 month ako dito. Wala akong talagang trabaho. Siyempre, nung unang dating ko dito, may nangyari na sa amin. Pero hindi ganun ka-often. Kumaga, isang beses lang. Ganun. At tapos, since hindi nga ako jubo kasi nga may supot. So dito lang ako. Dito ko lang siya romancing lang dito, ganun. Tapos hawak-hawak lang ako sa notes niya. Gano'n lang. Pero hindi naman siya ganun hindi siya ganun kaano sa Elia kasi nga medyo maedad na siya. So lang, okay na sa kanya yung cuddle, ganun. So, sabi ko, ay okay to. Ang hinahanap niya talaga companionship. Sabi niya naghahanap talaga siya ng companionship. Hindi siya with the sex, everything, hindi. So, nakita ko yung buhay dito nung nag-tourist ako dito. So, namasyal ako dito. Siyempre, may mga kamag-anak ako rito. Pinasyalan ko na rin kamag-anak ko. Yung auntie ko, pinasyalan ko. Yung visa mo, ilang days bago mo nakuha? Mga 1 month din. 1 month. Mabilis lang. Mabilis din.
1 month. Mabilis. At saka walang appearance. Ang appearance mo lang is Walang biometric. interview? Wala. Okay. Mostly talaga dito pag nag-apply ng walang interview. Biometric lang. Online, tas biometric. Tapos yun lang. Ang galing. Kasi nga, doon kasi sa online kasi, kung sino yung nag-invite sa'yo, siya yung mag-a-apply ng or di kaya ikaw. Mostly talaga, Parang Dubai. Kunyari ako, dadaling kita dyan dito, invite kita dito. Ako ang sa'yo online. Mapaprocess. Parang Dubai. Ganun din sa Dubai, ma'am, di ba? Parang ganun sa Dubai. So, ang gagawin mo na lang, magpapaschedule ng tapos punta ka doon sa embassy, sa BFS ba yun sa Makati. Tapos, magbabiometric ka lang. Tapos, after, maghintay ka na lang ng kung lalabas yung visa mo. Walang interview. Walang interview. So, 1 month kang tambay sa UK. Oo, 1 month akong tambay dito. So, pero nagpaalam ako sa sa Magsaysay no. Nagpaalam ako, sabi ko na magbabakasyon ako 1 month dito. Ngayon, 1 month, ito na naman si Magsaysay, tumatawag na naman, 'di ba? 2 to 3 months mostly ang bakasyon namin pag nagbabarko kami. Tumatawag na naman si Magsaysay. Mr. Dasali, inano ko tuloy apelyido ko. Mr. Memekep, sabi sa akin. May joining date ka sa ganito. Uwi ka ba ng Pilipinas? Sabi sa akin. Sabi ko, ito na, patanong ko sabi ko sa asawa ko. Sabi ko, I think I need to go back to cruise ship. Sabi ko, kasi wala naman akong trabaho dito. Sabi ko, nagtry ako maghanap ng mga cash on hand dito. Walang hirap maghanap ng trabaho. Parang sabi ko, no, balik na lang ako ng trabaho ko, sabi ko. So 1 month ako dito. So June yata or June, umuwi ako. May ako dumating dito ng 2018 June, umuwi ako, 1 month lang ako rito. Tapos sumampa ako ng barko July. Kasi after a month, pinasampa ulit nila ako. So, sumampa pa ulit ako ng barko. Kasi wala naman akong choice kundi sumampa. Bumalik ulit ako rito sa Southampton. Dito ulit ang balik ko. So, 2019, yung last, nagplano na kami ng panibago ng kasal. Kasi, nadismangaya in 2018 namin na akala namin pwede kami ikasal dito. So, 2019, nagpaplano na kami ng kasal. Ngayon, na-discover ko na pwede pala magpakasal sa Pilipinas ang LGBT, ang same-sex marriage. Paano? Kasi yung auntie ko ang nagsabi sa akin. Kasi may kakilala siya dito na Pinoy na nagpakasal sa Pilipinas. Pero online? No. Hindi online. Wait lang. Filipino to Filipino? No. British. Pag may jowa kang pwede British. talaga siya. Oo, pwede. So, nung nalaman ko na pwede yon, na basta uwi yung British sa Pilipinas, nung sinabi ko sa asawa ko sa kanya, kailan? Sabi niya agad. Sabi ko, pag natapos yung kontrata ko, sabi ko, I have to finish my contract and then sabi ko, pagplanuhin na natin. So, habang nakikita kami, pinagpaplanuhan na namin lahat. So, umuwi ako, natapos yung kontrata ko ng 2020, February 8, umuwi ako ng Pilipinas. Naririnig na namin yung pandemic na yan. Naririnig na namin yung COVID-19 na yan sa barko. December pa lang yan, kaya nga COVID-19, di ba? December pa lang pumuputok na ang COVID pandemic. So natapos ako ng kontrata, bumili siya ng ticket December. Pauwi ako ng Pilipinas noon February 8. Ngayon siya February 10. Ang unang ginawa ko nung pag-uwi ko ng Pilipinas, pumunta agad ako sa British Embassy. Nag-inquire ako kung paano yung process ng kasal, ganyan-ganyan. So luckily, nauna ako nag-inquire. So pagdating ko doon, ang sabi lang sa akin ng British Embassy, you need requirements like Sinumar, Certificate of No Marriage, galing sa akin. Kung yun sa British naman, kailangan meron siyang, kung divorce siya, kailangan siyang may proof of divorce siya. Proof of letter of divorce from the court. Meron siya nun. So, meron na siya nun. So, kailangan magstay siya sa Pilipinas ng 30 days.
at least 30 days kasi mayroon 21 days na tinatawag na parang implementation kung may maghabol o di kaya yung mga documents namin hindi totoo, chuchu ganyan. So, pagdating niya ng Pilipinas noong 2020. Parang clearance 'yun, Yun, clearance. Pagdating niya ng 2020, February 10, February 11, kinabukasan, pumunta kami ng embassy agad-agad. Nagparehistro na agad kami. So, nung pagdating namin ng embassy, nagrehistro agad kami. Ang kinuha sa amin is yung mga, requirements. So, nakaredy na yung Sinomarco, nakaredy na rin yung proof of, tapos nagbayad na siya. Tapos, parang 200 pounds lang yata yung binayaran niya for the wedding. Tapos, may pipila pa kayong form doon May pipila na form. Mayroon kang at least 5 witness or 6 witness. Tapos ilalagay yung pangalan ganun. Tapos after 7 days may marireceive kang email. Either you are approved or disapproved for the wedding. Yes. Sa wedding? Kasi may 21 days nga silang di ba? Yung parang clearance. Okay. Clearance. So ang ginawa namin since nauna na ang honeymoon. So, dinala ko siya sa Boracay. Dinala ko na siya sa Bohol. Nag-Boracay kami, nag-Bohol. Kung kinasal kayo, buntis ka na. Oo. So, ang ginawa ko, pinagplanuhan ko na yung sabi saan ko siya dadalhin. Okay. So, dinala ko siya sa Boracay. 5 days kami sa Boracay. Tapos, nagpunta rin kami ng Bohol. Tapos, saan ko pa siya dinala? Dinala ko siya sa Manila, nag-ikot-ikot kami. Tapos, nagpunta rin kami ng Baguio. Tapos, dinala ko siya sa mga kaibigan ko. Marami kaming inikot dyan sa Metro Manila. Tapos, yun na. So, after 21 days, ito nakakaloka. 21 days, may na-receive kaming message na, you are approved to get married. Wow. Tuwang-tuwa siya. Ngayon, pumunta kami ngayon sa embassy para mag-file ng date. Okay, pagbalik namin ng embassy, ito nakakaloka sa lahat. Walang ibang araw na pwede kami ikasal ng February, kasi February yun Ang available slot lang ay March. At ang nakakaloka pa, sa March na yon, March 6 lang ang available slot. Either 10 a.m. in the morning or 11 a.m. in the afternoon. 11 a.m. Yung maghapon, hindi pwede. Walang wedding sa hapon. Sa umaga lang ang wedding. Ang nakakaloka pa niyan, alam mo anong oras ang flight niya? March 6, 2 p.m. Oh my God. So, dapat yung 10 ang kinuha. 10 na lang kunin. Exactly. Yun ang kinuha namin, 10. Wala na kaming choice. Kaya kung anong damit niya, nung kinasal kami, yun yung damit niya na nag-flight. Pambiyahe. Pabalik ng UK. Yes. Ang nangyari lang, so you never think about i-delay na lang muna yung flight niya pabalik? Hindi pwede. Kasi nga, nakabook na siya Yun yung return niya, mahal. Baka mapornada pa yung kasal, ma-delay. Hindi naman. In fairness, hindi naman. Ang nangyari is, kinuha namin yung 10 a.m. Kinuha namin yung 10 a.m. na tapos ang witness ko, yung stepmother ko, tsaka yung tatay ko. Yun lang kinuha namin. Wala na kaming ibang kinuha. So, ang ginangyari lang, ang ginawa namin is garden wedding kami. Hindi kami sa opisina kasi mamimili ka dun sa venue. Either office ng consul or di kay garden. So pinili namin yung garden. Syempre. Doon kami sa garden ng mas embassy. Mas matino tingnan. Oo. So sandali lang yung ceremony. Parang 30 minutes lang. 30 minutes lang. Kasi parang babasahan lang kayo. Ganyan-ganyan. Ganyan-ganyan. Tapos mag-exchange of bow. Tapos kiss. Tapos congratulations, tapos picture with the consul, chuchu, ganyan. Yun na. Magkano bayad? Magkano nagastos niyo doon? 200 pounds. Parang 15,000. Wala ng food. Kasi wala ng food. Kasi Walang food. Venue lang binayaran nyo. At saka yung kasama na yung rehistro ng marriage nyo. 200 pounds? Magkano in peso? 15. Mura lang. So, na-start talaga yung kasal on time, 10 o'clock in the morning. Oo, exactly naman. Alam mo naman ng mga British. Alam mo naman parati on time very sila. conscious sila sa time talaga. So, 9:30 nandun na kami.
So 9:30 nandun na kami ng umaga. Tapos 10 o'clock nagsimula yung wedding. Tapos natapos kami mga 10:45. Tapos na yung wedding. Tapos after ng wedding, konting chika-chika, konting pictorial. 11 o'clock, pak! Nilipad ko na siya agad from McKinley to, Naiya. Terminal 1. Okay. Tapos eto, nakalipad na siya. Kailan ka nakasunod? Pagbalik niya ng UK, 6-7 na siya nakabalik dito. Lockdown. Oh, shit. Ay, oo nga. Di ba nga kasi COVID? March na yun. At least COVID napaalis siya eh. at nakasal kayo. That's the good thing. Yeah. Di ba? Ang dami ko pinagdaanan. Oh, bullshit. So, March 7 siya nakabalik ng UK. Tapos, March 13 yata, nag-lockdown dito. Sa atin kasi March 16 nag-lockdown eh. Siyempre, alam mo ng Pilipino, huli. Nahuli tayo sa lockdown, remember? Nag-lockdown na ang buong mundo pero tayo hindi pa tayo nag-lockdown. Naalala nyo yun, di ba? Oo, kasi hindi pa convincing. Oo. So, ang nangyari, nag-lockdown ng March 13. So, imaginein mo, di ba? Nakahabol pa siya, nakabalik pa siya sa UK nun. Para dito talaga ako. So, pagdating ng lockdown, dapat talaga process agad pagdating niya rito, ipaprocess niya na dapat yung marriage, yung visa ko, spouse visa. Nag-lockdown. Hindi niya na-process. Na-process niya. No spouse visa. Oo. Na-process niya nung nagkaroon ng second nung July. So, diba, first after? lockdown, March. That year after. That year. Kasi 'di ba, ang first wave ng lockdown is March, April, May, June. Tapos yung July nag-open ng konti. Yun na yung MLQU, yun namang QQU sa atin dati. ECQ, yun na yun. ECQ, yun na yun. Dito rin nagkaroon ng ganun yun, yung nagluwag-luwag na sila ng konti, ganyan. So nag-open na nag-open yung ibang government office, ganyan, nagluwag na. Pero March, April, sarado talaga, nag-lockdown ang lahat. So nakapag-file siya ng visa ko June, July, in between of that, June, July. Tapos sabi niya, I already filed your sabi niya, your visa, sabi niya, I hope will come soon, ganyan. Tapos so, yung mga panahon na yun sa Pilipinas din, nagluwag-luwag na. Kasi nga, ayan na yung MLQU, SSQU, ECQ, gano'n. Di ba mga ganyan yung dati sa atin? So, natanggap ko yung visa ko October. Natatandaan ko. Uy, ang bilis ha? August, September, October. 6 months? Mga 3 lang. Dapat nga 2 months lang yun eh. Kasi nga dahil nga nag-lockdown. Hindi kasi March sila kinasal eh. March, April, Pero May, pinasis June, niya, July, in-apply August. niya ng June, July, August, Ay, September, oo. October. 2 months. 2 months lang. Ang bilis. 2 months. Mga 2 months. Tapos, Saan mo daw na-meet? ito pa, nung dumating yung visa ko, tuwa ako, sobrang tawa ako. Sabi, oh shit, ito na yung spouse visa ko. May nakalagay doon sa visa. na nakalagay, you're not allowed to enter until December 4, 2020. Oh. Kasi nga, December 4, naka-lockdown pa sila. 2023. 2020. 2020. So may visa ka ng Nakalagay October, dun, November, December. Naka-specific doon. Kaya ipapakita ko sa inyo, specific. Teka lang, ang daling ko dito. At dahil dyan, commercial muna tayo. Hello everyone. Thank you for watching po. Sorry guys, we cannot bring you up kasi this is a podcast about Meme Kem's journey to the British Isle. Okay. London. Yeah, Kayla, to answer your question, nakita sila while on work sa nag-coffee si Meme Kem. Kasi siya, sa barko siya nagtrabaho, tapos nag-coffee siya sa labas. Tapos nakilala niya yung husband niya doon. And then, from there, it started. So, hindi ka pa nagbaha. Oh, may laban kayo dyan. May papeles siya. Oo, and then, Kaya nyo yan? broken-hearted pa siya noon.
Ang sarap So, di ba naman mag-broken ikaw hearted yung sa, sa London. So, ikaw, di ba, mas pipiliin mo yung mahal ka? Ngayon, Ayan, hindi no? na. Dapat yung mahal ako na Parang lang. pipakita. Ayan. Kaya nga, di ba? Yung mahal ka. Hindi, yung mahal, oo. Okay, December 4, 2020. Yes. Dumating ako rito December 4, 2020. Tapos nakalagay dyan, valid entry. December, something, ganun. Ano yan? Yung pagdating mo, resident ka na agad, di ba? Kasi Hindi. asawa ka na eh. Spouse. Ayan, spouse visa. permitted. Ayan. Yun. So, bilang spouse, So, ano yung privilege Diretsong mo? dyan ka na nakatira. Oo, dito na ako. Yan na yung bahay nyo. Ay, hindi pa to. Pangalawang bahay na namin to. Pangalawang bahay namin to. So, nung nakarating ka na dyan, nung pagdating mo, wala kang yung mga, parang nanibago ka. Oo, As a marami akong adjustment. Marami akong adjustment. Una, syempre natuwa ako kasi, pero, ang nakakaloka, di ba, dumating ako rito pandemic. Oo. So, ang hirap maghanap ng trabaho. Anong work niya? Pagdating ko rito, 14 days quarantine ako. Oo. Ay, oo, kasi COVID yun eh. So, anong work Kasi niya dyan? Wala siyang work. Actually, Pensioner na siya. Retired na siya noon. So, pensioner na siya. Okay, no problem. So, pagdating ko dito, 14 days di ako lumabas ng bahay. Kasi nga, may quarantine ako ng 14 days. 40 days. Yung honeymoon nila. Dito lang kami. Honeymoon lang kami, umpisa. So, paano yung paano yung sa kama? Every night? Every other night? Every week? Hindi. Once a Ano month. lang. Umaga ganun. Ha? Once a month, ganun. Once a month. Grabe, ang Masaya swerte na mo siya pag masaya na siya pag yakap, ganyan. Nagka-cuddle, Tapos good cuddle. night. Oo. Cuddle, kiss, So, hindi ka nabibitin or hindi ka natitempt maghanap sa iba? Siyempre, nung umpisa, para sa akin, siyempre, bagong kasal ako, kasi just a normal, ganun. Loyal. Pero loyal. Tapos Dapat tumatagal, tumutubo yung sungay, di ba? Oo, parang sabi ko, hindi pwede to. Parang hindi ako to. Hindi ako to. Hindi ako to. Hindi si Meme Kemp to. Hindi si Meme Kemp to. Parang gano'n. Hindi to. Parang ang nangyari, dumaan din ako sa dito ha. Yung hindi nung kadalian. Dumaan din ako sa depression dito. Oo. Kasi, bakit wala kayong kapitbahay? syempre Malayo dito, ka sa mayroon. kapitbahay? Malapit kami sa city center. Pero syempre, yung panibago, Culture. yung environment, culture, pakikisama, hindi naman dito. Tapos ang hirap pa maghanap ng kaibigan na Pilipino dito dati nung umpisa ako. So, ang dami talaga. Hanggang sa nagkataon lang na maganda yung napasukan ko mga trabaho nung nagpunta ako dito. So, ang inisip ko na lang, trabaho na lang tayo, kumita na lang tayo, malaki naman ang palitan ng pounds, parang ganun. Ilang months ka bago nag-work? Sige, work na. January 15, nagtrabaho na agad ako. Natanggap bilis ako naman. as a caregiver. Wait lang. 2021 ako natanggap. 2021. Tapos, may nagtanong, ilang years bago ka naging citizen? Ito, kakukuha ko lang ng citizenship ko. 5 years. Matagal-tagal din. 5 years? 5 years dito. 5 years dito. Kakukuha ko so lang hindi 3 years pala yung nagsabi dyan sa No. Iba, 5 sa years Australia yan. Kilala ko yung si Kilas dito. Sa Australia, 3 years. Dito, 5 years. Dito, ang tawag sa amin, bago ka maging citizen is indefinite leave to remain. Yung PR na tinasabi. Kung sa US, green card. Kung sa Canada, PR, permanent residence. Tsaka sa residency. Australia. Ang tawag sa amin dito ay indefinite leave to remain. Silent. Joke lang. So, ibig sabihin, indefinite leave. ILR. Yes, yun ang tawag sa amin dito. Indefinite leave. Kumbaga, pang matagalang ka na dito, you have a permanent residence ka na dito. Ngayon, since spouse visa ako, may karapatan na ako. Kumbaga, nung nakuha ko yun, kakuha ko lang siya nung November 19.
yun na yung passport ko para makakuha ako ng passport. Dito kasi may category. If you are spouse visa, pagkatapos mo makuha yung ILR mo, automatic na pwede ka na mag-apply ng citizenship ng passport. Pag nurse, skilled, they call it skilled visa or working visa, after 1 year pa sila bago nila makuha yun. Yun ang pinagkaiba namin. Sa mga working tsaka sa spouse. Sa family visa, ang visa ko kasi consider as family visa. Pero karamihan sa mga Pinoy na pumupunta dyan, yung mga medical course. Skilled yun. Skilled, tier 2. Tier 2 skilled visa ang mga nurse. Nurse. May kanya-kanyang kategory kasi. May kanya-kanya. Nurse. No, actually, nung 2023, maraming nagpuntahan dito, mga butchery, yung mga nagkakarne, ganyan. Okay. Tapos, yun na, may natulungan. Hospitality, nag-open kami. Kaso nga lang ngayon, naghihigpitan na talaga dito. Nagbabago na naman ang rules ng immigration dito. I don't know kung dito lang, pero alam ko globally na nagbabago ang immigration dito. Kahit sa US ngayon, nagbabago ang immigration rules. 'Di ba? Kaya dapat kung gusto niyo talaga mag-migrate sa ibang bansa, dapat gawin niyo na ngayon kasi pahigpit ang immigration rules ngayon. Kasi dito gagawin na nilang 10 years. Oh guys, mag-asawa na tayo, maghanap na tayo. Download na kayo ng mga app. So ano yun? Hindi naman, I think yung sa'yo talaga destiny yun kasi hindi mo naman hinahanap yun. Oo. Hindi mo siya hinahanap. Hindi ko talaga siya hinahanap. Destiny talaga siya. Oo. Parang ano talaga siya. It's like, parang sabi ko nga nangarap lang akong maikot ang mundo, pero binigay sa akin ay iba pang mundo. Universe. Oo, binigay pa talaga binigay pang universe. Oo. Okay. Totoo talaga yun. I have to ask you this question kasi kinasal ka na for 5 years pagpalagay natin. Wala kang regret na nagpakasal ka? Wala. As of this moment, yes, wala. Kasi nakita ko yung value ng marriage is not just because you have a good sex or you have a good something. Marriage is about it's about unity of two person na hindi naman kailangan talaga na nakabatay lang yan sa kung ano man yung kunyari yung sexuality yung dalawa, nag-i-enjoy kayo both saka. Yes, I know part of that. Pero mayroon kayong pwedeng pagkakasunduan. Tulad ng kami ng partner ko. May pinagkasunduan kami, we are in an open relationship. Kasi nga, since ang asawa ko ay hindi na siya ganun ka-capable to do what I want, he allowing me to do something. But at least, maswerte ka kasi open-minded siya. Open-minded siya. Totoo yun. Maswerte ako. So, kasi yung open relationship, sorry to cut you off, but it wouldn't be unfair to your partner na kung hindi na siya physically capacitated, tapos ikaw parang he's allowing you to do it to other guy? It's fine? It's, ang usapan lang namin is, maglandi lang ako, pero wag ko nang ipikwento sa kanya. Punta ako ng kung saan lugar, wag ko nang ikwento. Just don't let him know. Oo. Kasi syempre masakit sa kanya. Sinabi naman niya. Just, mag-ano ka na, maglandi ka, pero ang bait niya. Wag mo lang sabihin sa akin. Wag mo lang sabihin sa akin, sabi niya. Do what you want. Halos just lahat enjoy. Don't tell. Wag mo na ikwento. Kasi I don't want to know, sabi niya. Ganun lang. Pero, pagka hindi ka ba nakaka-feel ng parang guilt? Noong umpisa, syempre, di ba? Noong umpisa. Ngayon, parang nagustuhan na enjoy niya na. Okay. Enjoy na. Kasi andito na tayo sa guilt, sa laro-laro. Yung mga nilalaro mo ngayon, AFAM or Filipino? AFAM. May Pinoy pero bihira. AFAM. Diyan lang. Oo. Kasi kung pumunta ka ng Pinas, another story naman na yun. Syempre, Pinoy tayo pag sa Pinas tayo. Wala naman masyadong AFAM doon. So, alin ba ang mas masarap? Pinoy or AFAM? Kasi kami ni Junkyu, virgin pa kami, so we cannot compare. Ay, talaga. Hiyang-hiya ka sa amin. Sa edad ko ngayon sa edad. Sige. Sa edad ko ngayon, iba kasi ang iba kasi ang tigas ng Pinoy.
Oh, shit. Sabi ko pa naman, ayoko na sa Pinoy. Totoo. Iba kasi ang tigas na, lalo pag bata yung Pinoy. Yung sabihin na natin, hindi naman batang-bata. Siguro mga pero nasa maliit, 25. meme. Ang liit. Oo nga. Oh, I know, maliit. Pero yung tigas kasi iba. Diba? Kasi dito, sa Afam, lalo na puputi kasi pinkish. Oo nga, pero minsan kasi, malambot siya. Tapos, hindi naman lahat malambot. Pero, kaya nga. Siyempre, pag mga daddy-daddy na, medyo malambot. Ay, sabi ni Sito, may matigas rin na puti. Meron naman, sinabi ko bang Sito, mayroon hindi naman lahat daw, sabi niya. Hindi lahat. Hoy, may aalis ako mamaya hanggang 30 minutes lang ako. Okay, so we have to wrap it up kasi naka 1 hour na tayo. Tapos may nag-aantay din sa akin. Okay, so ito lang. June, do you have further questions? Wala na, yun lang. Ano yung advice mo? Kasi yung sa'yo, Rare, it's a special story. Ang gusto matutunan ng mga viewers dito is, paano kami, like ordinaryong tao, nakapasa kami ng ganitong courses, ano yung ma-advise mo sa amin? Na nangangarap din na makapunta ng UK. Okay. Honestly, maswerte ako kasi napunta ako dito dahil sa asawa ko ganyan. Pero talagang mahirap makapasok ng UK. Alam ng mga nurses yan. Kasi yung pagdadaanan nila, di ba? Especially sa medical field. Ang maganda lang kasi dito, when you get here, hindi ka na mag-a-adjust ng language. Kasi English naman kasi sila. So you don't need to change your accent. You don't need to change. Yeah. At saka you don't to pretend na magaling ka kasing galing nila. No, alam nila kasi wala silang pake. Oo. So, ang maganda lang talaga dito, hindi ganong kalaki ang sahod kumpara sa US. Pero pag nasa US ka naman, work to death ka doon to get what you have. Dito kasi work-life balance. Oh, yeah. Nice. May tax, magkano tax dyan? Depende sa range ng sahod mo. Pero ako nasa 20 yata ako. Depende sa range ng sahod. So, not as ang maganda lang dito, mas malaki pa din sa Canada. Yung bakasyon. Ang bakasyon kasi we have in the government is like sa labor law, 28 days talaga kami annual leave namin dito. Alam ko sa Amerika 14 days lang sa Amerika. Tapos yung madali lang makahanap ng sideline dyan, yung mga sa lalaki, maraming gwapo dyan. Madali lang kumuha ng sideline dito. Masipag. Tapos yung yung gusto kong tumikim ng lalaki, madali lang din. Maraming gwapo dyan. Maraming bathhouses dito at maraming sex shop dito at maraming wow, ang sarap. Dito. Gusto kong pumunta dyan. Especially sa London. Okay. Mababango ba sila? Oo naman, mababango sila. Meron din naman may amoy, pero most of the mostly supot sila or ano? Yes, culture nila yon. Okay, pero malinis na siguro yun. May mga supot naman na malinis. 'Di ba nga mas gusto ko sa sa batisan, sa bathhouse kasi nga sa bathhouse malinis, nalilinis nila. So ngayon, curious ako. Meron kasi akong may pinupuntahan kasi ako na isang sex bar dito. They call it Bolt 139. Doon talaga pagpasok mo, bakbakan agad. Di ba? Bakbakan agad doon. Kahit sa ang sulok ka tumingin may nagchuchuk-chukan. Yun yung tawag doon sa London din yun. Doon maamoy mo agad. Amoy coops, amoy ganito, amoy lahat nandun amoy mo lahat kasi walang hugasan. Sa batisan kasi, syempre ligo-ligo muna, steam room, 'di ba? Mas malinis, malinis kasi mas prepare ko ang bathhouse. So sa status mo ngayon, once a week, once a month? Yung mo? Actually, kagagaling ko lang ng Scotland. Nagpakain ako doon. Syempre, pinatikam ko ang papaitan ni Meme Kemp doon, di ba? Naloka sila. I'm so proud of Ako pa ba? Paano yun? May kasama ka? Hindi, ako lang. Ay, ikaw lang ba? Akala ko kasama ko. Kasama mo asawa mo. Hindi. Ako lang. Hindi, yung pag nasa Scotland. Hindi, anong edad na pala ng asawa mo ngayon? 61. Magsa-62 na. Matagal pa. Bata pa yun Bata pa. Capable ako, pa yan. 50 na ako. Pero alam ko, asawa ko lumalandi din. Hindi lang niya sinasabi. Okay. Hindi lang niya sinasabi.
Okay. Kasi Kasi open may mga relationship din naman siya. sila. Oo. May mga nahuhuli-huli ako minsan na mga pero okay lang yun. Wala sa akin yun. Pero Kasi you were just, hindi dinadala dyan sa companionship bahay. na kami. Minsan, may nahuli ako. Pero hindi ko naman nahuli sa loob ng bahay. Biglang dumating. Sabi ko, OMG. sabi sa kanya, someone looking at you at the door. Sabi ko, what's that? Sabi ko, who? Kunyari pa siya, who? Sabi ko, I don't know. What's your name? Sabi ko sa kanya, Simon. Sabi ko, Simon. Oh, tell him I'm not here. Sabi ko, no, he heard your voice already. Sabi ko sa kanya. So, pinatuloy niya. Sabi niya, hindi, pumunta sa pintuan, sabi niya, oh, why you here? Sabi niya, hindi. Ang pagkarinig ko lang sa usapan niya ko, oh, I thought you want me to come here. Sabi, no. Sabi ko, dead man na lang ako. Sabi ko, tapos nung umalis na, sabi ko, what's that? Sabi ko, oh, love, this is Simon. Sabi niya, was your friend? Sabi sa kanya, yeah, I just met him in a job. Oh, okay. Ganun na lang. Wait lang, na-curious ako. Nung nangyari yun, hindi ka nasaktan? Hindi ka naka-feel ng okay. Mas marami siyang ginagawa. Mas marami siyang Simon, Mas ma'am. marami kasi ako. Mas marami ako eh. May Simon 1, Simon 2, Simon 3 siya, ma'am. Mas marami ako. Okay. Ano na lang kaming dalawa. Sa to lang, hindi ko talaga ako pwede sa papalit, ganyan. Oo, Ako may din. kanya-kanya Hindi ko naman kaya. tayong Have you May tried kanya-kanya threesome? Have you tried threesome? No. Yun ang ayaw Okay. niya. Ayun ang hindi rin pwede sa amin dalawa yun. Ano lang, maglandi ka lang sa iba. Kaya nga sabi ko, maglandi ka lang sa iba, wag mo lang kwento. Ganun. Pero ano sila? Mabulbul Wala sila sabihin, or ganun. shave? Trim? Shave Okay. sila. So, ito lang. Pwede, dapat ba namin kainggitan ng isang meme camp? No. You don't have to. Kasi, naman ako, napaka-transparent ko. Yes, nakikita niyo ako masaya sa TikTok ay kwento ko. Pero hindi ganun ka-perfect. There are times na sinabi ko nga sa iyo, ang relationship is not perfect. Tulad ngayon, di ba? Hindi naman perfect talaga ang relationship ko sa asawa ko. Sometimes, syempre, may mga gabi na, ay, sana ito na lang ang napangasawa ko. Lalo pag nag-i-scroll ako sa X. Na pag nakakakita ako ng mga masasarap, mga magjojowa na nagbebembangan, sabi ko, ay, sana ganito ang asawa ko. Ay, sideline na lang. Saan? Di yung bibili ka lang ng karne, yung by kilo. Oo nga, nandun naman ako. Kaso nga lang, syempre pag may mga gabi, alam nga naman gabi-gabi, di ba? Iba pa rin yung magjowa na, sinabi ko nga sa inyo, may kanya-kanya tayong, iba pa rin yung, pero sabi ko nga, kung mag-aasawa man ako ulit, gusto ko na Pinoy. Sinabi ko naman sa asawa ko na yan. No, yung naging open na daway ako. inggit. Okay, tapos, ito na lang last question ko sa'yo. Kailan ka last na umiyak ng grabe? Matagal na. Oh, wow. Matagal So, ang sarap na. ng buhay. So, masaya buhay mo pala. Kaya nga. Matagal na. Oh. Wow. Hindi ako masyado talaga wala akong masyadong, kasi ang para sa akin ngayon, hindi ako masyado nag-iisip na negativity. I always see positive side of life. True. Parang, So, ibig I'm sabihin, loved, I'm here. Ganun. That's a good spirit. so, ibig sabihin, ano yung life mo dyan? Okay siya. Hindi siya masyadong ano. Kasi financially, okay naman na ako. Tapos, syempre, lalo na ngayon, stable ako. At like, sabi ko nga sa asawa ko, wala Wait na ako lang, meron pala akong pag-iipunan na itatanong. visa. Ano nang mga na-invest mo sa Pinas? Meron, meron akong binabayarang condo. Lalaki. Yes, 4:30, I'm coming. Oh, right. 4:30. I just have my interview. So, we'll here. just wrap it up our podcast. Okay. Meron akong binabayahan na condo sa Cubao, sa Deca. Tapos meron akong isang house and lot na hinuhulugan din sa Montalban, Rizal, sa Manila Hills. Meron ako naipundar na kotse na sa tatay ko, which is yung tatay ko ngayon. Tapos meron din ako naipundar sa bahay. Yun na sa Bacolod. Hills. Hindi, diyan sa Nice, Matasan, nice. sa Quezon City. Sa Quezon Okay. City. Hindi ako nag-invest ng house, ng mga lupain sa probinsya namin kasi hindi naman ako magsasaka. Tsaka pag-aagawan lang yan ng mga kamag-anak ko sa probinsya namin. Correct. Yun lang. Okay, last words to our viewers and yung
makapag-inspire sa kanila na, hey guys, it's not the end of the world. No, it's not the end of the world. Always see na ganito lang yan. May dumarating sa buhay natin na ito yung mga what if kung ginawa ko to? What if kung hindi ko ginawa to? Marami tayong what if sa buhay. Ang iniisip ko lang nun, what if kung hindi ko kinausap tong taong to? Ano kaya naging buhay ko? Siguro andun ako ngayon sa buhay na siguro nakipagbalikan ako doon sa jowa kong Pilipino. Siyempre, mahal ko din yun dati yun. So, siguro, sa Pilipinas ako, baka nagbabarko pa rin ako, pero hindi na ganun. Kasi, siyempre, matanda na rin naman na ako. Baka, yun, sa Pilipinas na lang ako, nagdinegosyo, something siguro, ganun. Alright. Yun lang. Junkyu, before we pero end ang up. ang what if ko lang is, any chance na masasabi mo na para sa akin to, na okay to, ganyan. Pag meron kang positive guts na this is will work on you, na this is I like, ito yung gusto ko, always sabihin mo positive ka na, hindi, kaya ko to, gagawin ko to, kasi ito to. You will make it. Yeah. Don't see it sa negative side. Kasi may mga ibaan mag-a-apply ng trabaho, sabi na, baka mamaya kasi, kasi, yung may kasi, dapat parati pag nag-apply ka papuntang abroad, make it tayo, di ba yung mga, ikaw, pag nag-abroad ka, hindi, kaya ko to. Kakayanin ko to. No, ito. Wag yung, kasi, positive mindset dapat, Oo, positive mindset. Kasi along the journey, may mga discouragements talaga na feeling mo hindi mo kaya, na parang, ayoko na, uwi na ako ng Pinas. This is not me. Oo. So you always have this positive mindset. Pag na-boring ka, nagkaroon ka ng, ito lang sorry sa mga pag nagkakaroon kayo ng boring moment, nagkakaroon kayo ng depression, lungkot sa buhay, manood kayo ng mga balita. Tignan nyo yung mga nangyayari sa buong mundo at you still lucky kasi safe ka at buhay ka. At hindi ka nasunugat at hindi ka na ng calamity. Nabahaan. Isipin mo naging buhay ng mga taong yun dati. True. Ikaw nandiyan ka, nag-i-scroll ka lang, you still lucky because you have this life. Habang may buhay. Correct. True. June? Yes, so thank you, Mami Kep, for... Salamat din. Thank you for thank you so much, Mami Kep. Appreciated this much. Ang ganda ng kwento mo. Thank you. You inspire a lot of tapos people. Sana may na-inspire, may yung may iba. Tapos lagi natin tandaan, pag may swerte, grab natin kasi minsan lang yung dumadating. You will never know the beyond the horizon, sabi nga nila. Yes. Ito nakikita mo, ito yun lang yun. Hindi, mayroong pang kasunod yan. Exactly. Beyond horizon. Agree. And thank you for watching our live stream. We appreciate your time, Mami Kep, your support, and all the amazing engagement. Stay tuned. More exciting updates and events are coming soon with us, with me, Juan, and June. Mami Kep, thank you so much. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Bye-bye. Thank you, Mami. Thank you guys for watching. Ma'am, busy kayo. I-cut off na ako, ha? Yes. I-chika lang na ako sa PM. Okay lang. Kabaw na ka. Oo. Kabaw na ka. Okay. See you. Oo. Sorry. Bye-bye, guys. Isang kita magkita. Kay Maloko.